Wala nang masasaya pa sa isang tahanan kung saan ay naghihintay ang taong sobra mong minamahal. Ang tao na tumanggap at nagparamdam sa iyo na wala ka nang kailangan na itago pang lihim mula sa kanya. Ang taong sapat na para maramdaman mo na ikaw ang pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Dear Papa Dudut, ang sabi po nila bawat isa raw sa atin ay may nakalaan na tao na mamahalin at magmamahal sa atin ng walang katapusan. Lahat daw tayo ay magiging masaya sa tamang panahon at palaging may isang tao na magpaparamdam sa atin ng walang hanggang kaligayahan. Pero bakit kaya ganon? Bakit minsan kung kailan ramdam natin na sobrang saya na natin ay saka naman biglang babawiin sa atin ang nag-iisang dahilan kung bakit tayo masaya? At bigla tayong bibigyan ng dahilan para makaramdam ng pangmatagalan na kalungkutan. Hi Papa Dudut, just call me Benj, 31 years old, taga Caloocan. Hobby ko rin po talaga makinig sa mga drama sa radyo noon pa man hanggang sa pati na nga sa YouTube ay nakahiligan ko na rin pong makinig ng mga drama. Pero itong channel nyo pa rin talaga ang pinaka the best sa lahat. Matagal ko na rin gustong i-share itong kwento ng buhay ko at minsan lang ay hirap akong simula na isulat ko ito kasi syempre may mga parte tayo ng alaala na hirap ng balikan. Masaya man ito, malungkot ay hindi pa rin ganong kadali ang lahat. Lalo na at hindi na natin maibabalik pa ang mga oras na minsan tayong naging sobrang masaya. Bago ko pala ipagpatuloy itong sulat ko ay ipapakilala ko na rin ang sarili ko bilang isang bisexual Papa Dudut. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit na-addict ako dito sa YouTube channel po ninyo. Kasi narinig ko na marami na palang kagaya ko ang nagsishare ng kani-kanilang kwento ng buhay. Wala naman kasi talagang dapat na ikahiya sa pagiging parte ng LGBT community. Dapat na maging proud kami sa sarili namin sa lahat ng oras. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa high school pa ako nang ma-discover ko itong sa aking sarili. Wala na akong papa at si mama naman ay kaagad na natanggap ang lahat ng tungkol sa akin. Ramdam niya na rin daw noon kahit hindi ko pa man ipinagtatapat sa kanya. Kaya naman lumaki ako, natanggap ako ng mga tao sa paligid ko. Yun kasi ang pinaka masarap na parte sa pagiging isang bisexual Papa Dudut. Yung tanggap ka ng mismong magulang mo. Kaya lang maagang kinuha sa akin ng Diyos ang mama ko. Bago ako makagraduate ng college ay namatay siya nang dahil sa sakit niya na cancer. Ganon pa man ay wala naman siyang ibang alaala na naiwan sa akin kung hindi ay puro masaya lamang. Nakakalungkot lang talaga na kailangan niyang nawala ng maaga sa buhay ko. Mula nang maulila ako Papa Dudut ay nag-focus na lamang ako sa career ko. Minsan nagkaka-love life pero walang tumatagal. Hindi naman ako choosy pero siguro ay hindi pa lang panahon para magkaroon ako ng pang forever ko. Naniniwala naman ako sa forever at happy ending sa buhay ng isang tao. Hindi ako hopeless romantic pero sigurado ako na bawat isa sa atin ay may nakalaan na taong makakasama natin sa habang buhay. At napatunayan yon ng lalaking magiging bago kong roommate. I'm home. Narinig ko ang boses ng isang lalaki na pumasok sa kwarto ng apartment na tinutuluyan ko. Pero hindi pa rin ako bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Hindi ako gumalaw mula sa pagkakatalokbong ko ng makapal na kumot. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi ko pa rin nakikita ang mukha ng bagong lalaking makakasama ko sa nirerentahan kong apartment. Pero sana Papa Dudut ay malinis siya pagdating sa bahay. Pinakaayaw ko kasi talaga yung burara sa mga gamit. Kung hindi nga lang siya pinsan ng katrabaho kong si Rod ay hindi ako papayag na makishare siya sa apartment na ito. Malis na kasi ang dati kong roommate at masyadong mahal ang upa sa bahay kung sosolohin ko ang pagbabayad noon. Mabuti na lang din at nagkataon na sinabi nga ni Rod na naghahanap ng matutuluyan ng pinsan niya. Kaagad niyang nirekomenda sa akin ang pinsan niya
at sinabi naman niya na malinis ito pagdating sa mga gawaing bahay. Pikit ang mga mata ko pero gising na ang diwa ko noon. Narinig kong nag-aayos na siya ng mga gamit niya nang biglang may mag-ring na cellphone. "Hello Marga, nandito na ako sa apartment. Alright, puntahan na lang kita sa baba ha, bye." Mahina lang ang boses niya na parang ayaw niya akong magising. At nang maramdaman ko na muli siyang lumabas ng apartment ay saka lamang ako kumilos at bumangon. Nilibot ko ang tingin ko sa paligid ng kwarto at napansin kong maayos ang pagkakalagay niya ng bag at sapatos sa may tabi ng kama niya. Mukhang hindi naman ako magkakaroon ng problema sa magiging roommate ko. Hindi kagaya noong huling nakasama ko dito sa apartment. Sobrang kalat sa mga gamit niya lalo na pagdating sa sapatos. Kahit na ilang beses ko siyang kinausap ay hindi pa rin niya inaayos sa mga gamit niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang umalis ng apartment na yon. Nag-aayos na rin ako ng gamit ko at sarili para pumasok sa trabaho. Bawat sulok ng apartment ay palagi kong sinisiguradong malinis. Metikuloso kasi akong tao lalo na pagdating sa kalinisan. Ayoko nang makalat at madumi. Ayoko nang gusot na damit o magulong buhok. Nadadala ko yon mula sa apartment hanggang sa desk ko sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. "O Bench, ang aga mo ngayon ang bati sa akin ni Rod. Magkatabi lamang kami ng desk at madalas na kami rin ang magkakwentuhan. "Ang aga ko kasing nagising kanina," sagot ko naman habang nag-i-spray ng alcohol sa desk ko. Alam ko kasi na kapag walang tao sa opisina ay madalas yung daanan ng mga ipis o iba pang maliliit na hayop na panggabi. "Kumusta na nga pala ang pinsan ko?" tanong ni Rod. "Sinong pinsan?" tanong balik ko habang busy sa ginagawa ko. "Makakalimutin ka lang pre no, yung pinsan kong si Jane na bago mong kasama sa apartment." Natatawang sagot niya. "Ay oo nga pala. Hindi ko pa kasi siya nakikilala kaya nawala kagad sa isipan ko," sagot ko. Hindi ba kagabi pa siya lumipat sa apartment ninyo?" Takang wika niya. "Oo, kaya lang nang dumating siya tulog pa ako sa kwarto tapos umalis din siya. Nang bumalik siya kaninang umaga tulog pa rin ako kaya hindi pa kami nakakapag-usap talaga," sagot ko naman. "Kaya naman pala. Kapag pa naman nakakatulog ka parang mantika na hindi ka agad nagigising kahit pa may lindol na sa paligid." Natatawang komento pa ni Rod. "Kaya nga hindi ko kaagad namalayan ng pinsan mo ang wika ko naman. Ang totoo ay namalayan ko naman talaga na dumating kagabi sa apartment ang pinsan ni Rod. Hindi lang talaga ako nag-effort na harapin siya. Naramdaman ko rin ang pagdating niya kaninang umaga at narinig ang pagbati niya pero alam ko na hindi ko kailangang sumagot sa kanya. Para sa akin kasi ay hindi kailangan na maging kaibigan ko ang roommate ko. Pwede kaming magkangitian, batian pero siguro sapat na hanggang doon na lang yon. Wala akong nakikitang dahilan para maging close kaming dalawa. Mabait yung pinsan ko na yon, wala ka magiging problema sa kanya." Wika naman ni Rod. "Malalaman natin kapag nagkakilala na kaming dalawa. Baka mamaya makalat at burarayo na kagaya ng nakasama ko dati." Napapailing na wika ko. Alam kasi ni Rod ang naging issue ko sa nakasama ko sa apartment. Kung paano ako na problema sa ugali niya dahil sa pagiging makalat niya sa mga gamit niya. "Naku, kilala kita kaya hindi ako magre-recommend ng kasama mo sa bahay na alam kong bibigyan ka lang ng problema at sakit ng ulo. Basta makakasundo mo at magiging close mo rin yon," paninigurado pa niya sa akin. Kung kasing ugali ni Rod ang pinsan niya siguro ay wala akong magiging problema dahil magaling makisama si Rod kahit sa mga bagong tao sa paligid niya. Malinis din siya sa gamit pati na sa workstation niya. Ilan lang kasi ang kilala ko na straight na lalaki na malinis sa gamit. At kasama na nga doon si Rod. Matagal na rin kami magkaibigan dahil siguro halos sabay kaming nagsimula sa trabaho namin. Kami rin ang ilan lang sa mga tumagal at natira sa opisina. Kaya totoong naging close din kami kahit kami yung tipo na kahit parehong lalaki, iba naman ang description pagdating sa sexualidad. Hindi naman din ako mahirap pakisamahan, Papa Dudut. Hindi naman kasi masama ang ugali ko at mabait ako basta mabait din sa akin ang isang tao.
Hindi rin ako mapili sa mga kaibigan kaya siguro marami akong kaibigan na tanggap kung sino ako. At kapag ramdam ko na hindi ako tanggap ng isang tao ay kagad na akong lumalayo sa kanya. Ang hirap ipagsiksika ng sarili mo sa iba. Ang hirap ipilit ng totoong ikaw sa mga taong hindi bukas ang isip pagdating sa LGBT community. Hi roommate, is this seat taken? Napataas ang tingin ko sa nagmamay-ari ng pamilyar na boses na yon. Isang hindi katangkaran na lalaki, moreno ang kulay ng balat at singkite ng mga mata. Siya pala ang roommate ko at in fairness, cute naman pala ang makakasama ko sa apartment. No, malamig na tugon ko. Okay lang ba na makishare ako ng table? Wala na kasing vacant tanong niya. May kakaiba sa ngiti ng mga labi niya. Yung tipo ng ngiti na gugustuhin kong makita sa bawat pagmulat ng mga mata ko sa umaga. Ngiti na kahit kailan ay hindi ko pagsasawaang makita. Go ahead, muling malamig na tugon ko. At dahil halos sabay-sabay ang lunch break sa opisina namin, wala nang bakanting upuan sa fast food chain na kinakainan ko noon kaya hindi ko na ipinagnamot pa ang lamesa ko. Thanks, wika niya. Muli akong bumalik sa ginagawa kong pagbabasa ng librong hawak ko habang kumakain ang in-order kong spaghetti. Puyat ka? Tanong niya. Ha? Saad ko. Saktong pagtingin ko sa kanya ay ang pagsubo niya ng lumpiang Shanghai. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng tila mag-slow motion ang pagdikit ng lumpia sa mga labi niya. Nag-slow motion lang ba yon sa paningin ko o sadyang binagalan niya talaga ang pagsubo ng ulam niya? Teka nga, nilalandi ba ako ng lalaking ito? Ang ingay ko kasi kanina sa pagpasok ko sa apartment natin. Akala ko nga magigising ka pero himbing na himbing ka pa rin sa pagkakatulog mo. Muling sabi niya. Hindi naman masyado, sakto lang. Tipid na sagot ko. Hindi naman sa hindi ko siya type papadudot, mahina kasi ang gaydar ko kaya hindi ko alam kung pareho ba ang kulay ng dugong dumadaloy sa katawan namin. Wala rin naman nakukwento tungkol sa kasarian niya ang katrabaho kong si Rod. Kaya hindi ko alam kung saan ba magmumula ang pag-assume ko na nilalandi niya ako ng tingin. Baka nga siya mismo hindi niya alam na bakla ako. Discreet lang kasi ako, yung tipo ng bakla na pinagpapantasyahan hindi lang ng mga kapwa ko bakla kung hindi pati na mga babae. Michael, wika niya. Muling tumaas ang tingin ko sa kanya at sa pangalawang pagkakataon ay nagtama ang mga tingin namin ay biglang may kakaibang tibok na ginawa ang puso ko. May kakaiba sa tingin ng singkitin niyang mga mata at ngiti ng mapupulang labi niya na hindi ko maipaliwanag kung ano. Yes, tugon ko. I love his books, especially his first one, ang sabi pa niya. Attracted ako sa mga klosetang makata at ng mga oras na yun ay nagsimula na ako maging attracted sa kanya. Really? Ilang books niyang meron ka? Tanong ko. Uminom muna siya ng tubig bago nagsalita. I only have 4. Medyo mahirap kasing hanapin yung iba and medyo pricey rin. Pero pinaka-favorite ko talaga yung first book niya. Dirty Pretty Things? Kagad na dugtong ko sa sinasabi niya. Yes, that one. Napaturo pa siya sa akin ng sabihin yon. Na para bang na-excite sa topic namin na yon. The saddest truth is realizing you have fallen madly in love with what can never be. Halos sabay na sabi namin na akala mo ay nasa isang recitation kasunod ng malakas na tawanan. I'm Jay, pakilala niya bago inilahad ang kamay. Saglit kong tinignan ang kamay niya bago ngumiti at inabot yon. I'm Bench, tugon ko naman. Doon kami nagsimulang maging close ni Jay at hindi lang kami sa tanghalian nagkasabay. Kung hindi pati na rin sa almusal at hapunan sa apartment, madalas pa nga ay hinihintay niya akong kumain sa hapunan. Mabuti naman at maaga ka nakauwi ngayon. Bati ni Jay nang makapasok ako ng apartment. Anong amoy yun? Tanong ko nang tumuloy ako sa kusina. Naabutan ko siyang nagluluto. Topless pero may apron na tumatakip sa kanyang abs. Yes, alam kong may 6-pack abs siya dahil mahilig siyang mag-topless sa loob ng apartment.
Madalas nga ay naglalaway ako kapag nasa may sala ako at nanonood ng Netflix habang siya ay busy sa pag-workout niya. Chicken pork adobo yan, nakangiting sagot niya. Nax, ikaw naman ang nagluto ah, wika ko. Alam mo naman sa ating dalawa mas expert ako pagdating sa kusina. Wika naman niya. Upo ka na dyan kasi malapit nang maluto to, wika pa niya. Sumunod naman ako sa sinasabi niya at umupo na sa may tabi ng lamesa na nakahanda na ang mga plato at kutsara. Ilang linggo na rin kaming magkasama noon ni Jay at pakiramdam ko ay ilang kilo na rin ang dumagdag sa timbang ko dahil sa masasarap na luto niya. Mabilis na natapos si Jay sa ginagawa niya at inihain na sa lamesa ang niluto niyang chicken pork adobo. Grabe ang sarap naman ito Jay, bulalas ko. Walang halong pambobola yon dahil masarap talaga ang pagkakaluto niya ng adobo na yon, Papa Dudut. Parang ibang iba sa mga adobo na natikman ko kahit sa mga kilalang restaurant, or iba lang din talaga ang sarap ng lasa ng pinagsamang chicken and pork sa adobo. We, baka naman sinasabi mo lang yan kasi ako nagluto ngayon, ang wika pa ni Jay. Kailan ba ako hindi nasarapan sa luto mo? Pwede ka na nga magtayo ng sarili mong restaurant ang sabi ko naman. Actually, dream job ko talaga maging chef. Pero syempre hindi naman lahat yumayaman sa ganong trabaho. Kaya pinili ko na lang ang course na gusto ng parents ko para sa akin. Nag-business management ako kasi mas nandun daw ang pera. May lungkot na boses na kwento niya. Alam mo Jay, hindi pa naman huli para gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Wala namang masama na sundin ang gusto ng parents natin pero wag pa rin nating kalimutan yung sariling gusto natin. Wag nating pagdamutan ang kasiyahan ng sarili natin. Wika ko naman sa kanya. Sana nga lahat may kakayahan na maging malaya. Malayang magawa ang lahat ng mga bagay na gusto nila. Pero life is unfair. Hindi lahat ay may kakayahan na gawin yon. Ang wika pa ni Jay. Siguro lakasan lang din talaga ng loob kung susubukan mo na maging malaya at gawin ang bagay na gusto mo. Hindi mo malalaman na kaya mo kung hindi mo pagbibigyan ang sarili mo. Sagot ko sa kanya. Hindi ko naman siya iniimpluwensyahan, Papa Dudut. Gusto ko lang na kahit paano ay maging masaya siya. At sigurado ko na mangyayari lamang yon kapag nagawa niya ang mga bagay na para sa sarili niya. Yung walang limitasyon, pagtatago at kontrol ng ibang tao. May mga oras na ganon kalalim ang topic namin ni Jay. Nararamdaman ko na parang sabik siya sa kausap tungkol sa mga malalalim na topic. Minsan kasi napapansin ko na medyo naluluha siya kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa buhay niya bilang solong anak. Hindi ko alam kung ano yung totoong dahilan pero alam ko na may gusto pa siyang sabihin sa akin na hindi niya magawa. Mukhang close na kayong nadalawa ng pinsan ko ah. Sabi sa iyo magkakasundo rin kayong dalawa. Nakangiting wika ni Rod. Kaming dalawa na lang noon ang nasa office at nagtatapos ng trabaho. Mabait naman kasi talaga yung pinsan mo. Hindi siya mahirap pakisamahan. Sagot ko naman habang busy sa tinatype ko sa kaharap kong laptop. Mabait talaga yun, nasobrahan na nga eh. Kaya ayun, naging sunod-sunuran sa parents niya. Wika pa ni Rod. Bahagya akong napahinto sa sinabi ni Rod at napalingon sa kanya. Sinalubong naman niya ng makahulugan na mga tingin ng mata ko. Nakwento na niya siguro sa iyo no? Tanong niya. Hindi masyado pero may nabanggit na siya sa akin na sinusunod niya lahat ng gusto ng parents niya. Sagot ko. Solong anak kasi yang si Jay tapos politician pa lang ang daddy niya kaya kailangan na magkaroon talaga siya ng good image sa bahay nila. Gusto kasi ng parents niya sumunod siya sa yapak ng pagiging isang politiko. Pero hindi yun ang gusto ni Jay Kwento pa ni Rod. Ang hirap naman ng sitwasyon niya, komento ko. Mahirap talaga. Kahit nga ang puso niya gusto ring kontrolin ng parents niya, dagdag pa ni Rod. What do you mean? Tanong ko. Matagal nang gustong ipakasal ng parents niya yang si Jay. Siya lang ang tumatanggi. Ang masama pa dun, yung parents ang nag-decide kung kanino ba siya dapat na ipakasal. Napapailing na kwento ni Rod. Nakaramdam talaga ako ng lungkot noon para kay Jay, Papa Dudut.
Para siyang naging puppet na sunod-sunuran na lamang sa parents niya. Wala na siyang sariling buhay o desisyon. Lahat ay kailangan ay nakasunod sa bawat plano ng parents niya. Kaya naman hinayaan ko na mas maging close kami ni Jay, Papa Dudut. Hinayaan ko rin na kwentuhan niya ako ng mga bagay na nagpapalungkot o nagpapasaya sa kanya. Masaya naman kasi talaga siyang kasama at kakwentuhan. Minsan nga kahit na wala ng kwenta yung topic namin ay nag-i-enjoy pa rin kami. Ang hindi ko alam, nagsisimula ko na rin palang hayaan ang puso ko na mahulog sa kanya, Papa Dudut. Ito na ang popcorn, wika ni Jay. Nasa may sofa ako noon at naghihintay sa kanya. Manonood kasi kami sa Netflix ng bagong horror movie na palabas. Ayan na, excited na wika ko. Umupo na si Jay sa may tabi ko nang mayabot niya sa akin ng popcorn. Sinimulan na naming panoorin ang horror movie at sabay kami halos na napapasigaw sa mga nakakagulat na eksena. Nang makatapos kami sa isang pelikula ay nanood pa kami ng isa pang horror movie. Gabi kasi ng Biyernes noon kaya pareho kaming walang pasok sa trabaho kinabukasan. Nakakagawian na rin namin ang magpuyat sa pinapanood naming pelikula tuwing araw ng Biyernes. At sa kalagitnaan ng pangatlong movie na pinapanood namin ay naramdaman ko na lamang na napasandal siya sa akin. Jay, gising ko sa kanya pero hindi nagmulat ang mga mata niya. Muli ko pa sana siyang tatapikin pero naramdaman ko na malalim na ang pagtulog niya kaya hinayaan ko na lamang siya na mapasandal sa akin. Pasimple kong inabot ang cellphone sa tabi ko bago kinuhanan ng picture ang pwesto naming dalawa para kami magjowa sa litrato na yon. At sa pangatlong picture na kinunan ko, naramdaman ko na bahagya siyang kumilos kaya naman muli ko siyang sinubukan na gisingin. Jay, wake up, wika ko. Dumilat na ang mga mata niya at nang makita niya ang mukha ko ay bigla siyang napangiti, Papa Dudut. Saglit kaming nagkatitigan bago siya nagsalita. Sorry, nakatulog pala ako, wika niya bago umayos ng upo. Ayos lang, madaling araw na rin naman kaya siguro dapat matulog na rin tayo. Sagot ko na sinang-ayuna naman niya. Sinabi ko kay Jane na mauna na siya sa kwarto at ako na magliligpit ng mga kalat namin. Pakiramdam ko tuloy noon, Papa Dudut, ay para kami magjowa na nagsasama na sa iisang bahay. Pero syempre hanggang ganun lang yon dahil alam ko na magkaiba kami ni Jay. Ganun pa man ay palagi akong masaya sa tuwing kasama at kausap ko siya. Lalo na kapag sabay kaming kumakain. Pinagsasabay namin ang kwentuhan at pagkain. Noon ko nga lang ulit naramdaman yon. Yung mabusog hindi lang sa pagkain kung hindi pati na rin sa tawad sa kwentuhan. Pero sabi nga nila lahat ng kasiyahan kapag sumusobra ay biglang nagkakaroon ng hangganan. Jay, you're here lang pala. Kanina pa kitang tinatawagan. Sabay kaming napalingon ni Jay sa babaeng tumawag sa pangalan niya. Isang babaeng matangkad, balingkinitan at artistahin ng muka. Marga? What are you doing here? Tanong ni Jay. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Jay nang makita ang babaeng tinawag niyang Marga. Nakaagad lumapit sa lamesa namin sa loob ng fast food chain na madalas naming kinakainan ng tanghalian. Pero parang mas nagulat ang mukha ko sa ginawa ni Marga. Hindi ko lang pinahalata pero iniwas ko ang mga tingin ko sa kanila nang magdikit ang mga labi nilang dalawa. Nakalimutan mo na namang mansari natin today and supposedly isusurprise ka sa office ninyo kaya lang sabi nila nag-early lunch ka daw. Namimilog ang mga mata ang sagot ni Marga. My God, I'm sorry. Naging busy lang kaya nawala sa isip ko. Napapailing na sagot ni Jay. Umigop ako ng sabaw upang maibsan ang tila biglang panunuyo na nalamunan ko. Para kasing bigla yung kumirot na hindi ko lang alam kung bakit. By the way, ani ni Marga bago nakatinging tumingin sa akin. Nakangiti ang mga labi niya samantalang nangungusap ang mga mata. Baka gusto mo kong ipakilala sa kasama mo. Wika pa nito. Yes Marga, si Bench. Siya yung kasama ko sa apartment and Bench, si Marga. Saglit siyang huminto bago bumuntong hininga. Bakit pakiramdam ko ay ayaw niyang ituloy ang sasabihin niya o pakiramdam ko lang yon?
Girlfriend ko." Sa wakas ay dugtong niya. Pinigilan ko ang pagguhit ng sarkastikong ngiti sa mga labi ko. Tama ako. Mahina talaga ang gaydar ko. Minsan na nga lang gumana, palpak pa. Hindi berde ang kulay ng dugo ni Jay, mas lalong hindi niya ako nilalandin noong una pa lamang. Hindi siya interesado sa akin kagaya ng pagkainteresado ko sa kanya. "It was nice meeting you, Marge," sabi ko. "Likewise. Anyway, okay lang ba kung mag-join ako sa table ninyo?" Tanong ni Marga. Hindi pa naman ako nakakasagot ay umupo na siya sa bakanting upuan na nasa tabi ni Jay. "Yes, it's fine. Actually, paalis na nga rin ako eh. Naka-lunch break lang kasi ako. Kailangan ko na rin bumalik. It was nice meeting you again." Paalam ko sa kanila. Kasabay ng paglisan ko mula sa lamesa na yon ay ang pagguhit ng mapait ng ngiti sa mga labi ko na hindi ko napigilan. Ilang buwan pa lamang naman kaming nagkakasama ni Jay at hindi ko alam kung bakit parang napakabilis kong nagkagusto sa kanya. Noong ko naisip na parang tanga lang pala talaga ako. Magkakagusto na nga lang ako sa isang straight pa. Mula noon ay hindi na ako nag-lunch sa fast food chain na yon. Sinadya ko rin hindi sabayan si Jay sa pagising sa umaga at madalas ay mas late na akong umuwi, hindi lang para maiwasan na makasabay siya sa almusal o hapunan. Iniiwasan ko na siya bago pa ako tuluyang mahulog at mahopya. Pero madalas sadyang mapaglaro ang tadhana. "Thank you sa birthday treat mo bro ha. Happy birthday ulit." Sabi ko kay Alex, isa sa mga barkada ko at kapederasyon. Oo, kapederasyon ang ibig sabihin ay kakulay na ng berde kong dugo. Silahis din siya. Baklang macho kung tawagin ng marami. Birthday niya at nilibre niya kaming magbabarkada ng alak at pulutan. At dahil may pasok kami kinabukasan ay maaga rin kaming nagkayayaang umuwi. "O mga bro, ingat sa pag-uwi ha," ang sabi ko sa kanila. Napahinto ako sa paglalakad bago ako tuluyang makalabas sa may exit door. Naagaw kasi ng isang customer sa sulok ang atensyon ko. Si Jay yon. "Bench? Tara na." Tapik sa akin ni Kevin ang kasama namin na dapat ay isasabay ako sa kotse. "Bro, una ka na pala ha. Mag-grab na lang ako," sagot ko. Nabaling din ang tingin ni Kevin sa lamesa kung nasaan ang taong sobrang tagal ko na ring pinipilit na iwasan. Ngumiti siya bago ako muling tinapik. "Sige bro, ingat ka later ha, bye," paalam niya. At nang makalabas ng bar, ang mga kasama ko ay naglakad na ako papalapit kay Jay. May ilang hakbang na lamang ang layo ko nang magsimula akong mag-alinlangan na lumapit sa kanya. Tumingin pa ako sa paligid dahil baka nandun si Marga. Baka kasama niya ang girlfriend niya at mukhang makakaistorbo pa ako sa date nila. Pero bago ko pa nagawang maglakad muli palayo sa lamesa ni Jay ay nalingunan na niya ako. "Bench?" Nakita ko ang pagguhit ng malaking ngiti sa mga labi ni Jay. Ngiti na muling nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ngiti na sobra-sobra kong na-miss. "Hi," nakangiting bati ko sa kanya bago lumapit. "Long time no see, kumusta?" natatawang tanong niya. "Oo, magkasama kami sa isang apartment pero dahil sa mga paiwas-iwas emote ko ay halos hindi na rin kami nagkikita." "I'm good, busy lang ako kaka-overtime. You know, peak season na kaya maraming client ngayon. Ikaw, kumusta ka na? Sinong kasama mo? Si Marga?" Sunod-sunod na tanong ko habang lihim na nananalangin sana ay wala siyang kasama. Sana ay hindi niya kasama ang girlfriend niya. "Okay lang din naman and wala akong kasama," tugon niya. "Solo flight?" Tanong ko nang mapansin kong may 3 ng bote ng alak ang wala ng laman. "Not anymore kasi nandito ka na," nakangiting sabi niya bago tumawag ng waiter at umorder ng 5 pang bote ng alak at 2 plato ng pulutan. Kasunod ng pagdating ng mga bagong bote ng alak ay ang kwentuhan namin tungkol sa bagong libro ni Michael Faudet, ang bagong horror movies at kung ano-ano na sinasabayan namin ng tawanan na hindi ako sigurado kung nakakatawa ba talaga. Basta tumatawa lang kami sa mga simpleng joke ng bawat isa. Hanggang sa kami na lang ang maiwan na customer sa loob ng bar. Dala ni Jay ang kotse niya at niyaya niya ako na sumabay sa kanya. Pero hindi kami kaagad umuwi
Dumaan kami sa isang coffee shop at nag-take out ng 2 venti size na kapeng dinala namin sa loob ng kotse. Pampatanggal amats daw bago umuwi. Tumambay kami sa loob ng kotse niya na nakapark sa may likod ng coffee shop. You know what? Hindi ko naman talaga girlfriend si Marga. Kwento ni Jay habang nakasandal sa upuan. Nakatingin sa labas ng kotse at hawak ang umuusok niyang kape. Mapait pa siyang ngumiti pero muling nagpatuloy sa sinasabi niya. Direto lang siya sa akin ng parents ko kasi nagtataka na raw sila kung bakit never pa ako nagpakilala ng girlfriend sa kanila. Hanggang sa namalayan ko na lang na girlfriend ko na pala siya. Kaya nga hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis nang sabihin niya sa akin na break na kami dahil hindi niya raw ako maramdaman bilang boyfriend niya. What the hell, hindi ba? Anong ibibreak niya? Para sa akin wala naman talagang kami. Hindi ko nga alam kung saan galing yung date ng Mansari na sinasabi niya. Napapailing na kwento niya. Tumingin ako kay Jay, tumitig ako sa mukha niya. Hanggang sa mapako na ang mga tingin ko sa mga labi niyang may mapait na mga ngiti. Parents ko lang talagang may gusto kay Marga. Tapos eto pa, maraming nagsasabi na sobrang swerte ko raw sa parents ko. Dahil bago pa ako pinanganak ay napag-ipunan na nila lahat para sa akin. Napagplanuhan na nila. Educational plan, insurance, savings, bahay. Pati pala ang taong makakasama ko sa habang buhay kasama sa plano. Ang swerte ko nga. Lalong pumait ang ngiti sa mga labi niya. Alam mo yung parents ko na yun, religious sa mga yon, active sa mga church activities. Kaya na makagraduate ako maraming natuwa sa akin kasi nagabayan daw ko ng tama ng mga magulang ko. Naibigay daw lahat ng mga magulang ko ang kailangan ko. Nasa akin na raw lahat-lahat ng kailangan ko pero ang hindi nila alam, hindi naman lahat Dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakukuha ang acceptance na matagal ko nang gustong hingin sa parents ko. Hindi ko alam kung paano ko hihingin sa kanila. Ang hirap, Bench. Ang hirap magkaroon ng mga magulang na sarado ang isip para sa mga kagaya ko. Sa mga kagaya natin, medyo naluluhang, sabi niya. Napalunok na ako ng tuluyang magtama ang mga tingin naming dalawa. Naiintindihan ko si Jay, hindi naman kasi lahat ay natatanggap kaagad ang pagkatao ko. May mga tito at tita ako na kinakahiyang pagiging bisexual ko. Kaya nga lumayo na lamang ako sa mga kamag-anak ko at pinili ko na lamang na mamuhay ng mag-isa. Ayoko kasi ng pakiramdam na parang pinandidirihan at nilalayuan. Ayoko nang naiiwan, kaya alam ko na ang hirap na nararamdaman ni Jay, naiintindihan ko siya. Alam ko naiintindihan kita. Alam ko yung sakit sa pakiramdam na yung mismong mga magulang natin hindi matanggap ang kung ano talaga tayo. Jay, alam kong mahirap pero… Pinutol ng mainit na halik ni Jay sa mga labi ko ang sinasabi ko. Hindi ko na alam kung saan ko nilapag ang mainit kong kapeng sinasabayan ng mainit naming paghahalikan. Naramdaman ko na lamang na sinasagot ko na ang mga halik niya. Habang ang mga kamay ko ay namamasyal sa iba't ibang parte ng katawan ni Jay. Hanggang sa unti-unti ay nawawala na ng saplot ang mga katawan namin. Benj, I love you. And I know that you love me too. Inihingal na bulong niya sa tenga ko na nagdudulot ng matinding kiliti sa akin. Hindi ko naman na kailangan pang kapain ang sariling nararamdaman ko. Kagaya ng pagkapako sa pagitan ng kanyang mga hita. Dahil sa umpisa pa lamang ay alam ko na ang sagot sa sinasabi niyang yon. I love you too, Jay. I love you so much. At nang madaling araw na yon ay naging iisa hindi lang ang nararamdaman namin, kung hindi pati na rin ang mga katawan namin sa kauna-unahang pagkakataon. Nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon ni Jay, Papa Dudut. Sapat na ang nangyari sa aming dalawa sa loob ng kotse niya para gawing formal ang relasyon namin. Nang sabihin ko nga yon kay Rod ay hindi na siya nagulat at natuwa pa siya. Ramdam raw kasi niya na hindi talaga straight si Jay, kaya nagpasalamat siya kasi naging tulay ako para tuluyang makapagladlad si Jay ng totoong sexualidad niya. Pero dahil sarado nga ang isip ng parents ni Jay tungkol sa mga kagaya namin ay hindi naging madali ang lahat, lalo na nang aminin namin ni Jay sa kanila ang tungkol sa aming dalawa. Nakakahiya ka. Nakakahiya kayo. Nakakadiri.
Halos sigaw ng daddy ni Jay nang ipakilala niya ako bilang boyfriend niya sa mga magulang niya. Jay anak, huwag mo namang babuyin ng ganito ang pangalan ng pamilya natin. Halos umiiyak na sabi ng mami niya. Tandaan mo ito Jay ha, kapag tinuloy mo ang kalokohan na yan, ngayon lang ay sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo. Kasama ng baklang yan. Muling halos sigaw ng daddy niya. Aalis na sana ako sa harapan ng mga magulang ni Jay nang hawakan niya ang kamay ko. Tao rin naman po kami na nilikha ng Diyos. Kung sa mga mata ninyo ay isang malaking kasalanan ang pagpapakatotoong ginawa namin, alam kong hindi yun kasalanan sa mata ng Diyos. Sorry po daddy, mami. Hindi ko alam kung kailan ninyo matatanggap kung ano talaga ako. Pero sana dumating pa rin ang araw na maramdaman ko mula sa inyo na tinatanggap nyo na bakla ang nag-iisang anak ninyo. Pinunasan ang likod ng palad ni Jay ang pisngi niya na basang-basa ng luha. Dahil ako, pagod na ako. Pagod na akong magpanggap sa kung anong klaseng anak na gusto ninyong maging. Pagod na akong magpanggap na maging straight. Daddy, mami, suminghap si Jay. Pigil ang sarili na napahagulhol pero patuloy ang luha sa paglanda sa magkabila niyang pisngi. Bakla po ako. Pero ako pa rin to. Ako pa rin ang Jay na nag-iisang anak ninyo na mahal kayo. Wika pa ni Jay. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Tito, tita, naniniwala po ako na kahit kailan na hindi naging kasalanan ng maging isang bakla. Kung may kasalanan man po kaming nagawa sa mga mata ninyo, yun ay ang aminin namin sa mga sarili namin kung ano talaga kami. Pero mas gugustuhin niyo po bang araw-araw at oras-oras na niloloko ni Jay, hindi lang kayo kung hindi pati na rin ang sarili niya dahil lamang sa gusto ninyong gawin niya? Araw-araw at oras-oras niyang sinasaktan ng sarili niya dahil sa pagpapanggap niya para lang maging isang mabuting anak sa paningin ninyo. Tito, tita, hindi naman po kayo masusunog sa impyerno kapag tinanggap niyo kung ano talaga ang anak ninyo. Hindi naman po kayo mawawala ng isang mabuting anak kapag tinanggap niyo kung ano talaga si Jay. Kapag tinanggap ninyo na bakla ang anak ninyo, ang sabi ko sa kanila. May ilang saglit na katahimikan ang pumagitna sa aming apat noon bago ko naramdaman ang paghigpit na hawak ni Jay sa kamay ko. Hanggang sa hilahin na niya ako palabas ng bahay. Jay, boses ng daddy niya na nagpahinto sa amin sa paglalakad. Lumapit ito kay Jay at yumakap. Kaagad na muling naiyak si Jay at sumagot ng yakap sa parents niya. I'm sorry daddy, mommy, ang wika ni Jay. Kami ng daddy mo ang dapat na mag-sorry sa'yo. Sorry kung hindi ka namin kaagad natanggap. Sorry anak kung nahirapan ka sa amin. Iyak ng mami niya habang hinahaplos ang pisngi ni Jay. Mahigpit ang naging yakapan ng tatlo ang lalong nagpaluha sa akin bago bumaling ng tingin sa akin si Jay. At isinama ako sa pagyakap sa mga magulang niya. Isa yon sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Ang matanggap kaming dalawa ng mga magulang niya. Akala ko kasi ay matatagalan pa bago kami maging legal na magkarelasyon ni Jay sa pamilya niya. Pero siguro mas matimbang lang talaga ang pagmamahal na nararamdaman ng mga magulang niya para sa kanya. Kaya hinayaan nila kami na maging masaya. Hindi nagtagal papadudot ay nagpakasal kami ni Jay nang minsang magbakasyon kami sa ibang bansa. Hindi man kinikilala dito sa bansa natin na ang kasal namin ni Jay. Ang mahalaga ay patuloy naming pinapatatag ang relasyon namin bilang mag-asawa. Papadudot, salamat po sa pagbasa ninyo nitong sulat ko at sana po ay may aral at inspirasyon din itong naiwan sa ating mga listeners. Proud bisexual ng Caloocan, Bench. Maraming salamat Bench sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa aking YouTube channel. Kahit gaano pa kadami ang pagsubok na pinagdaanan ninyo ni Jay, importante talaga yung pagiging matatag ng pagmamahalan ninyo para sa isa't isa. Dito kasi sa ating lipunan ay hindi lahat ay tanggap na ang ganyang klase ng relasyon. Basta magpatuloy lamang kayo sa pagiging matatag, mabuting tao at huwag kayong mapapagod na magpakatotoo sa inyong sarili at mata ng ibang tao na nakapaligid sa inyo.
Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang second channel ko, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.